Gusto mo ba talagang baguhin ang sarili mo? You feel stuck at parang walang nangyayari sa buhay mo. You're still in the same boring jam for the past 5 years at parati ka na lang stressed dahil sa iyong finances. Lahat tayo gustong baguhin ang ating buhay. But change can be quite difficult and challenging. Don't worry dahil maaaring makatulong sa iyong pagbabago kung ititigil mong gawin ang mga bagay na ito. Kung handa ka ng baguhin ang buhay mo, make sure to watch and listen until the end of the video. Number 1. Itigil ang mga excuses, like, saka na ko mag-apply ng promotion para sa manager at masyado pa akong bata. Kukuha muna ako ng experience. And di ko na kayang pag-aralan ang mga yan at masyado na akong matanda. Wala pa akong pera, hindi ko masimulan yung negosyo na pangarap ko. Sounds familiar to anyone, di ba? Ang hilig-hilig nating mag-come up ng excuse para hindi tayo magsimula o para maabot ang goals natin. Alam naman natin na ikagaganda ng ating buhay, if we just push ourselves, pero we still make a lot of excuses. I will apologize in advance if I sound a bit rude, pero parati tayong may excuse for every failure na may experience natin. Minsan naman takot na takot tayong mag-fail, kaya ayon, tumambay ka na sa iyong comfort zone. We comfort ourselves with the lies and excuses para hindi tayo mag-guilty na hindi natin ginagawa ang the best natin. Remember, success comes to those people na patuloy pa ring inaabot ang kanilang mga pangarap kahit anumang challenges ang hinaharap nila. Sabi nga ni Jordan Belfort, the only thing standing between you and your goal is the nonsense story you keep telling yourself as to why you can't achieve it. Number 2. Itigil ang pag-undervalue ng iyong potential. Huwag mong maliitin ang sarili mo. You have the potential to be the best. Don't settle for less and always aim for the top. Yan ang mindset ng mga tunay na mga successful. Kaya kaibigan, huwag mong maliitin ang sarili mo. E ano ngayon kung naglilinis ka ng Cobb 8 ngayon, malay natin ikaw na ang unang magiging milyonaryo sa pamilya mo. Ano ngayon kung service crew ka sa Jollibee ngayon, malay natin 5 years from now, magtatayo ka na ng sarili mong restaurant. Live up to your potential, kabayan. Number 3. Itigil ang pagiging negative. Remember, kung lagi kang nakafocus sa negativities at laging negative ang ating pag-iisip, the more negativity we attract. Example na lang, kapag nagnenegosyo ka at lagi mong iniisip, paano kung walang bumili, paano kung malugi ako, paano kung hindi magustuhan ng mga customers ang benta ko. Kung ganito ka lagi mag-isip, tingin mo ba magiging successful ang negosyo mo? Kung negative ka mag-isip, negative rin ang mga sasabihin mo. Kung negative rin ang mga sinasabi mo, 100% pati actions mo magiging negative din. Malaki rin ang chance na ang mga magiging kasama mo sa buhay ay negative na tao din. Mapapalibutan ka ng mga toxic na bagay. Kung gusto mong umasenso, start changing your mindset, think positive. I'm sure maraming bibili ngayon. Magiging successful ang negosyo ko. For sure marami akong matatanggap na 5-star reviews. Once na natutunan mong maging positive, mababawasan ang stress sa buhay mo and you'll start performing better at your job and even on your business. Number 4. Itigil ang iyong takot sa failure. Ito na marahil ang isa sa main reasons kung bakit hanggang ngayon ay hindi ka pa nagiging successful. Sa sobrang takot mo sa rejection at failure, hindi ka sumusubok at i-push ang sarili mo para maabot ang mga pangarap mo. Gusto mong ma-promote pero takot kang ma-reject dahil feeling mo hindi ka magaling sumagot kapag job interview na. Gusto mong magnegosyo pero takot kang malugi. Gusto mong magsimula ng sarili mong YouTube channel pero takot ka na. Baka walang manonood sa mga videos mo. Ito kapatid, I'll be honest, you are going to fail. Lahat tayo mararanasan yan, especially when you're on your journey to follow your dreams and to your success. Kaya nga hindi dapat kinakatakutan ng failures. You need to embrace it. You need to learn from your failures. If you're failing, it just means na tama ang ginagawa mo at may ginagawa ka to change your life. Kaya every time I fail, I say to myself, blessing ito ng Ama, dahil alam ko sa lahat ng challenges and failures, once na nalagpasan ko ang lahat ng mga uulanin ako ng mga biyaya.